Gising pa ba kaya? Una-una mga kababayan, nais ko lamang magpasalamat po sa ating lahat na naririto sa gabing ito. Dahil ang bawat isa po na naririto ngayon sa gathering na ito ay iisa lang ang ating laban, at yun ay laban sa korupsyon. At mga kababayan, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa dahil limitado lang po ang aming oras at meron pa po kaming pupuntahan. Nais ko lang din pong pasasalamatan ang ating mga kasamahang mga riders na kahit anong laban sa kalsada, anumang pakikiisa, ay hindi po tayo nagpapatinag, hindi po tayo nagpapatalo, at lalong-lalong na lagi tayong lumalaban sa anumang laban na meron tayo. Nais ko pong tawagin ang ating kasamahan from Duterte Riders of Orders. Palakpakan po natin! Ganun din po ang Duterte Supporters Organization. Palakpakan natin! Pakiakyat po dito sa tablado. Ganun din po ang Duterte Group Riders Philippines PH. Pakiakyat po tayo. And of course, nandito rin po ang Duterte Riders Team. At mga kababayan ko, naririto po kami sa inyong harapan dahil gusto namin ipayabot sa inyo na kami bilang mga riders na nasa kalsada ay nakikiisa sa inyo laban sa korupsyon, laban sa pang-aabuso ng mga gobyerno, laban sa pandarabong, at lalong-lalo na laban sa pang-api ng sambayanang Pilipino. Kami po bilang mga riders ay hindi po kami nakikiisa sa mga pangungrakot ng mga iilan. Ngunit kami po ay nakikiisa tungo sa kalinisan, tungo sa paglandad, tungo sa pag-expose ng mga politikong walang ibang ginawa kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Papayag ba kayo mga kababayan na patuloy tayong ninanakaw? Papayag ba kayo na mananatili tayong inaabuso araw-araw? Papayag ba kayo na lagi na lang tayong ninanakawan doon sa Kongreso at Senado? At lalong-lalo na, papayag ba kayo ng iisang taong pinaniniwalaan nating pinuno ay siyang nangunguna sa pagdinakaw sa kaban ng bayan? Kaya mga kababayan, kami po ng mga riders mula sa iba-ibang grupo, magkaiba-iba man ang aming samahan, ngunit ngayong gabi, nais po namin ilahad sa inyo na kami nagkakaisa upang labanan ang korupsyon. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat mga kababayan. Bago po kami bumaba sa entabladong ito, meron po kaming ginawang kanta. At nais po namin ipaalam sa inyo na kami po bilang ordinaryong mamamayan at ordinaryong rider, kami din po ay merong pinaglalabang dangal. At yung dangal mga kababayan ay hindi man kailanman namin yun ipinagpapalit kahit pera, kahit na 5. Lumalaban kami sa kalsada ng sarili naming pera. Hindi po kami katulad ng iba na bayaran. Hindi po kami katulad ng iba na utos-utusan o sunod-sunuran. Kusa po kaming lumalabas sa kalsada at ipaglaban para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kaya hayaan niyo po kami mga kababayan na ibahagi namin sa inyo ang aming kanta, Laban sa Dangal. DRS, kami ang tinig ng dangal sa gulo. Itaas mga kamay kababayan! Kami ang paninindigan. Sa ingay ng mundo, kami tahimik pero pag kinailangan kami dadating. Galaw ng tapang, disiplina ang patunay. There ng tahimik na tapat, lahat kami rider. Iba-iba man ang daan, iisa ang direksyon. Tapang serbisyo, disiplina, yan ang DRS.
sa bawat rehiyon. Sa gitna ng dilim, kami ilaw. Sa harap ng Diyos, kami bulong ng galaw. DRS, hindi para sa sarili, kundi para sa mga, para sa bayan, para kay Tatay Digo! Laban sa daga! Kasama ninyo para ilahat natin ang mga katiwalian dito sa gobyernong ito. Gaya nga sa sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them on their evilness. Kaya mga kababayan, yung mga naririto, sama-sama tayo, at kayo mga nanonood, makialam kayo, makiisa kayo, laban sa korupsyon. Maraming salamat, and God bless everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Naimbag karabi at kayo amin masanto siya labi at si kayo amin maya pabengi po maray na banggi nga ayong gabi sa tanan. Hindi po ako politiko, so hindi po ako marunong nung drama na kailangang mag-resign lahat. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung pong corruption, hindi lang po sa flood control. Meron po tayong 12 milyon na senior citizen. Meron pong batas na nagbibigay ng social pension. Yung pong social pension na yon, 1,000 a month. So meron pong 4 na milyon na binibigyan ng 12,000 a year ng DSWD. Yung po nag-umpisa noong 2010, pero noong pong 2019, nung panahon ng PRRT, nagkaroon po ng commission. Doon ako napalagay, National Commission of Senior Citizen. Yung pong batas na gumawa sa amin, ang sabi ay yung trabaho ng DSWD ililipat sa NCSC. Yung pong pamimigay ng DSWD ng social pension hanggang ngayon cash. 4 na milyon na senior citizen binibigay nila ng cash. Ayaw nilang gumamit ng cash card. Naintindihan niyo po yan? Pag gumamit ng cash card, hindi pwedeng dayain. Kasi bangko yung pong senior citizen, land bank ang maglalagay sa account nila, mag-withdraw sila. Magmula noong 2010 hanggang ngayon, ayaw baguhin ang DSWD. Sa susunod na taon po, 54 billion yung pamimigay ng DSWD. Noong pong September 18, naglabas si BBM ng executive order. Ang National Commission of Senior Citizens ililipat sa DSWD. Galing sa Office of the President. Wala pong problema yon. Ang problema, yung social pension, ayaw ibigay ng DSWD. Pumirma si Marcos, si BBM ng executive order na DSWD ang magpapatuloy ng pamimigay ng 54 billion na social pension. Pagka po dinaya ng DSWD ang 10%, meron po kaming balita na maraming mga patay na nakakakuha pa sa social pension. Meron po kaming balita na budget yung pamimigay nila ng pera. Pagka po 10%, ibig sabihin ang makukurakot ng DSWD 5.4 billion. Pagka po 1% na lang, 540 million. So ang pakiusap ko po, intindihin po natin, hindi po flood control lang ang corruption. Marami pong corruption sa mga ahensya ng gobyerno, kasama na po ang BIR, ang LTO, ang Customs, pati DSWD. So pakiusapan niyo po yung ating mga kasamang senior, yung po mga nanay at tatay ninyo,
na baka pwedeng gumawa sila ng paraan, mag-ingay sila. Ipamukha natin sa taong bayan na kinukurakot ng DSWD yung social pension kaya ayaw nilang ilipat sa NCSC. Wala po ako sa NCSC ngayon, so hindi po yung pagiging commissioner ko ang dahilan. Hindi na po ako commissioner. Ang sinasabi ko po is bantayan natin, sabihin natin sa ating mga kapwa, lalo na sa mga senior citizen, niloloko tayo ng gobyerno. Pakiusap natin, isigaw natin, tanggalin sa DSWD yung social pension para maipamahagi ng tama. Hindi lamang po yun. Meron din po yung mga riders natin. Yung pong mga riders, pagka nagparehistro kayo ng sasakyan, pagparehistro kayo ng motor, meron pong additional na 80 pesos na sisingilin sa inyong LTO. Simpleng-simple po yun. Magdadagdag ng 80 pesos ang 14 million na registered vehicles, 1.12 billion. Saan pupunta? So, bakit ayaw ng DSWD na gumamit ng cash card? Bakit gusto nilang cash yung pinamimigay nila? Hindi po natin sinasabing merong corruption. Pero bakit magmula noong 2010 hanggang ngayon, napakadali namang bagdaan sa bangko? Bakit ayaw nilang ipamigay through cash card? Bakit gusto nila na pinamimigay ng cash?